So ito na mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan patungkol dito sa kumakalat na ngayon sa social media mga kababayan ay bahala na daw ang Luzon mamumroblema sa shortage ng gasolina dahil ang Davao City ay kompleto na sila sa gasolina dahil nagbibigay daw ng tulong ang Brunei. Nako po mga kababayan. Ngayon po mga kababayan, puntahan po natin dito sa Facebook, no? Itong kumakalat ngayon mga kababayan na kung saan ang Brunei daw nagbigay ng tulong, no, sa Davao City. Kung saan mga kababayan, no, nagpaabot daw ito ng tunito-niladang barrel ng langis, no? Tunito-linada. Sakay daw ng gasoline tank o ship or gasoline tank ship ng Brunei ay hinatid daw ito sa Davao City. So ngayon mga kababayan, dumating na sa Davao ang gasolina galing Brunei. Meron na namang magagalit na mga loyalista at pinklawan sa mga Duterte. Sabi ni okay daw siya. So ngayon mga kababayan, eto na nga, no? Bago po natin yan puntahan mga kababayan, ito pa. Marami po ngayon mga kababayan pinakalat po ito ng DDS. Ayan. Ito daw po ang isang gasoline tank. Ito mga kababayan, isang gasoline tank, no, yung sinasakay sa truck, no, ng 10-wheelers. Tangki daw ito ng gasolina galing Brunei, kakarating lang sa Davao. Ayan. So basahin po natin. Sabi ni Scorpius, ito na. Gasoline from Brunei to Davao City. Gagawa at gagawa ng paraan talaga ang mga Duterte sa panahon ng krisis. Madali lang makahanap ng paraan kasi walang utang ang syudad. Naku po, mga kababayan, eto na nga. Bahala kayo dyan sa Luzon oil namin made in Brunei, Malaysia, Indonesia at Singapore. Daming gas dyan sa Brunei at Malaysia. Bakit kailangan pa bibili sa layong lugar? Tapos ang mahal. Ito ang sabi mga kababayan, no, ng mga nag-post na DDS ngayon at pinakalat nga nila ito. So ngayon mga kababayan, yung kumalat na issue na yan na nagbigay daw ng tulong ang Brunei, no, ng gasolina, no, mula sa bansang Brunei at diniretso daw ito sa Davao City. Ganito po mga kababayan, ito meron lang po akong ipaalam sa lahat, no? Kung sakali man na magbigay ng tulong ang Brunei, no, hindi po gawain ng Brunei na mag-direct sila patungong Davao na tumulong. Unang-una po mga kababayan, ang Brunei po ay may mga po yan sila, alituntunin, may mga batas po yan. Anong saysay ng tinatawag nating bilateral at ASEAN members kung hindi sila dadaan sa Malacanang bago mag-donate or magbigay ng gasolina? Tandaan ninyo mga kababayan, uulitin ko. Sa mga DDS na nagpakalat ngayon ng issue na yan na ang Brunei nagbigay ng gasolina, tandaan ninyo, si PBBM po ang chairman ng ASEAN ngayong panahong ito. Si Marcos Jr. ang president or chairman ng ASEAN. Pag ibig sabihin ng ASEAN, mga kababayan, Asia. Asian country. Si PBBM ang chairman. So, kung meron man mga bansa na handang mag-donate ng gasolina or ano pa mang mga essential na pangangailangan ng ating bansa, kung tayo man ay nagkulang or shortage, bago po mapunta sa isang lalawigan yan, sa isang distrito, sa isang lungsod or sa isang syudad, dadaan muna po sa presidente yan. Hindi po basta-bastang mag-release ang bansang Brunei kung hindi po ito pipirmahan ng Pangulo ng Pilipinas. Kasi po mga kababayan, may batas po yan, no? Bawal pong basta-bastang magbigay ng ganyang tulong maliban na lang kung merong krisis or pandemya. Kahit po kapag may pandemya tayo, mga kababayan, kung meron man pong magbigay ng tulong, dadaan po yan, mga kababayan. Dadaan po yan sa presidente bago po mapunta sa mga Duterte. So ngayon, mga kababayan,
Ito po ang kumakalat ngayon mga kababayan patungkol diyan sa Brunei na nagbigay daw ng gasolina sa Davao. So hindi na daw nangangailangan ng ano ang Davao gasolina shortage, bahala na daw ang Luzon. So ito po ipakita ko mga kababayan, mula po ito sa reality check or fact check. Yan po ay fake news. Fake news po mga kababayan ang pinakalat ng mga DDS. Diba? Kita nyo mga kababayan. Dapat dito sa mga DDS na to pinag-aaresto to Bakit? Alam nyo ba, mayroong mga kasunduan ang bawat bansa. Hindi ka basta-bastang mag-donate ng ganyan-ganyan na lang. Bakit? Kung halimbawa, ang supplier ng Pilipinas ay Malaysia, ang supplier ng Pilipinas ng langis ay Indonesia or India, magagalit po ang tatlong bansa na yan kung ang Brunei ay ura-uradang magbigay. Kasi nga po mga kababayan, may mga kasunduan po ang ating bansa kung tayo man po ay aangkat ng langis, ng krudo o gasolina, meron po yung mga nilalagdaan. Once na lumagda ka sa bansa na yan, yung bansa lang yan ang mag-supply sa'yo. Maliban na lang kung ubos na, pwede kang kumuha sa iba. Paalala lang po ha mga kababayan, fake news po na naman ang ginawa ng mga DDS. O ngayon ha, mga DDS, hahamunin ko kayo. Pag nag-shortage kayo ng gasolina dyan, payag ba kayo na hindi kayo bibigyan ng gobyerno? Kasi pinapakalat ninyo ngayon na marami na kayong gasolina galing sa Brunei. Mga kababayan, maniwala ako sa kwentong ganyan na magbigay ng langis, dinaan pa yan sa refinery. Kaya nga, di ba, Ma'am Arlene Tubias, ngayon hahamunin ko ang mga DDS at lalong-lalo na ang Davao. Kasi yan ang imposibleng hindi alam ni Sara Duterte yan, hindi alam ng mga Duterte yan. Kumakalat yan ngayon sa social media at kadalasan ang mga nagpo-post yan puro DDS. Hahamunin ko ngayon ang Davao City. Kapag ba mag-shortage kayo, hindi ba kayo manghihingi sa gobyerno ng gasolina kapag kayo'y naubusan? Kasi pinakalat ngayon ng mga taga Davao na DDS. DDS Davao version 2.0 Mangkanor. Marami na daw silang gasolina, hindi na daw sila mababahala sa shortage. No? Kasi nag-donate na daw ang Brunei. Ito ha, tandaan ninyo yan tandaan niyo yan. Tandaan ninyo yan, mga taga Davao na DDS na nagpakalat ngayon na merong dinonate ang Brunei ng mga tuni-tuniladang barrel ng gasolina sa Davao City. Kapag kayo'y naubusan ng gas dyan, or langis, huwag kayong manghingi sa gobyerno dahil kompleto kayo. Kasalanan ng mga DDS yan. Sino bang sisihin kung hindi magbigay? Ang gobyerno sa kanila. Sila. Bakit? Ipinakalat nila galing daw Brunei. Hindi daw tamad ang taga Davao government. Kasi daw wala naman daw utang ang taga Davao. So, hindi daw nangihinayang umangkat ng langis. Hindi nag-iisip. Alam nyo, ang daming DDS na bubuno. Tangina talaga. Ito, basahin ko ha. Fabricated claims. Ayan Fabricated claims. Ayan. Fact check. Ayan. Sultan send free fuel to Davao only. Personal friendship save the day. Ngayon mga kababayan, may balahibo pa. Ngayon, no legitimate report. Fake news. A basic fact check debunks this claim. Entirely simultaneous identical post across many page is hallmark of coordinated inauthentic behavior or troll farms. Manufactured severe narratives from the previous admin designed to undermine the current one. Don't be fooled by organized deception. So ngayon mga kababayan, bukod dyan sa fact check na inilabas ngayon mga kababayan, na is this true that Brunei sent or will send free fuel to Davao? Yesterday, I noticed several DDS bloggers and Facebook page industriously spreading news that Brunei is sending free fuel to Davao and only to the city. This touching narrative is built entirely on the alleged personal friendship between former President Rodrigo Duterte and Sultan Hassan al-Bolkiah. It is of course blatant fake news.
This a single legitimate news agency has reported about this generosity and a simple internet search. A Herculean task for the mindless DDS seems easily debunk the claim. So mga kababayan, patunay na fake news po ang kanilang pinakalat. So ngayon mga kababayan, pumunta po ako sa page ng Sunstar Davao. Pumunta ako mga kababayan sa page ng Sunstar Davao at nakalagay nga po dito mga kababayan sa page ng Sunstar Davao, ito po. Just in, dumating na po sa Davao City mga gasolina galing Brunei. Ayan, pinost ni Rosel Guillermer. Guillermer, mga kababayan, Rosel Guillermer. Pero po, nag-comment po ang Sunstar Davao. Ito po ang sabi ng Sunstar Davao mga kababayan. Sa comment ni Grisel Guillermer. Ito po. Ayan. No info. Ayan, Sunstar Davao yan ha, 29 minutes. No info. Ang nakalagay, the city government of Davao clarified that there is no information confirming any oil supply from Brunei. Ito na. Ito na nga mga kababayan. Ito na. Mismo ang Davao City Hall. Nagsabi, mga putang ina ninyong DDS. Na mga taga Davao, mga DDS Davao, tang ina ninyo. The government of Davao clarified that there is no information confirming any oil supply coming from Brunei. Harvey Lantise, head of Davao City Information Office. Lantise, ang apelyido niya, Harvey Lantise, head of Davao City Information Office, said on Saturday, March 21, 2026, that the local government has not held any discussion with Brunei regarding a potential oil supply. Ayan na. Kita ninyo? Ayan na. Mga taga Davao. Mga taga Davao. Ayan na. Binigyan kayo ng gasolina ng Brunei. Pero yung head ng Davao City Information Office, itinanggi na wala silang pakikiusap, wala silang ugnayan sa Brunei, at wala wala mga kababayan silang agreement na ang Brunei magbigay ng tulong sa Davao. Kita ninyo breaking news. Breaking news, Sunstar Davao. Ulitin ko. No info about the Brunei donated gasoline to Davao City. The city government of Davao clarified that there is no information confirming any oil supply coming from Brunei. Harvey Lantese, head of the Davao City Information Office, said on Saturday, March 21, 2026, the local government has not held any discussion with Brunei regarding a potential oil supply. Sa madaling salita, fake news. Mga putragis talaga tong mga DDS na to. Ma'am Delia Rosario ng Serisa 4, silo po. Sir Henry, Ma'am Jana Calunya, ayan, and kay Ma'am Julieta Auhara, and kay Crisanta Arguzon, hello po. Nako, kita nyo, mga kababayan, walang formal na impormasyon regarding a potential oil supply. According sa head of Davao City Information Office na si Harvey Lantese, wala daw ganon. Information confirming any oil supply coming from Brunei. That the local government has not held any discussion with Brunei regarding a potential oil. Kita niyo yan, mapapamura ka linggong-linggo Oy mga DDS, si Mana Santa na. Si Mana Santa na. Mga kababayan, si Mana Santa na, mga DDS. Ano na naman nangyari sa inyo? Nagpupuwasa na nga kayo, 'di ba? Ito, Sir Ken, kilala ko siya, taga Pasay yan.
kaibigan ko PDP, diehard supporters. Numero unong sinungaling yan para lumakas ang YouTube niya. Manluloko yan. Kilala ko yan. Grupo ng PDP. Kapitbahay ko siya. Sabi ni Ma'am Loretta Weng. Sino po ba? Itong si ano? Ito bang si Rosel Guillimer? Diyos mio Marimar. Ha? Diba? Kita nyo mga kababayan, pinapakalat nila ngayon na ang Davao City daw. Diyos ko po mga kababayan, ang Davao City daw, binigyan daw ng tunito-niladang barrel ng gasolina. Pabrika talaga ng fake news. Bakit mga Duterte at DDS, kailan kayo magbago sa mga kasinungalingan nyo, di ba? Mana sa puo nilang sinungaling. Ay, buti nga. Yeah? Oo, magpakabuti na at masama ang magpakasama, 'di ba? Oo, Ma'am Nets sa Fanta Favilla sa Fanta, hello po. Kita nyo mga kababayan, at sa Sirisa Force, hello po sa inyo diyan, Ma'am Delia Rosario. Lakwatserang Ilocana, hello po. Kita ninyo mga DDS, nagpo-post kayo ngayon, nasusunog na naman kayo. Grabe, 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 'di ba? Gusto pa rin kita. Grabe, grabe. Walang kasawa-sawa ang mga DDS sa fake news, sabi ni Sir Buds Manalo. Ewan ko ba dito sa mga Alonly TV. Ayan, mega love shout out po. Ewan ko sa mga DDS na 'to, hindi sila napapagod, no? Hindi sila napapagod gumawa ng fake news. Kahit nasunog na sila, yung iba nga nakasuhan, yung iba na aresto, tuloy pa rin yung katangahan. Kita ninyo, ultimo, walang alam-alam yung hari ng Brunei na yung mukha niya ay lumabas na sa social media at kumakalat ngayon, no, sa balita sa Pilipinas na nagdonate pala siya ng langis. Nako, magugulat dito ang hari ng Brunei na bakit nagkaganon? Wala naman akong pinadeliver na tunituliladang tawag nito, barrel ng langis sa Davao City. At bakit ako magbigay sa Davao City? Bakit ko sila bibigyan ng langis? Anong meron? Bakit? Naglagay na ba ang Pilipinas ng state emergency? State of emergency na ba, mga kababayan, na naubusan tayo ng langis? Di po ba pwedeng kasuhan yung nagpakalat ng fake news? Kasi mapanggulo sa social media mga yan. Ma'am Rose Liagozo, yan nga ang problema eh. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, kapag kakinasuhan mo, ang sasabihin agad nila, asa na daw yung freedom of speech? Asa na daw yung tawag doon, kalayaan ng mamamahayag? 'Di ba? Asaan na daw yung kalayaan nating magsalita at maglabas ng sauluubin? Kung sila ay kakasuhan, putang ina naman. Kung ganyan lang din maglabas ng pamamahayag or saluubin, tapos magpakalat ka ng fake news, hindi po yun. Hindi po yun yeah? Hindi po yung makatarungan. Tang-inang yan. Diba? Diyos ko, saan kayo nakakita? Brunei nagbigay ng sangdamakmak na gasolina sa Davao. Kahit daw mag-gasoline shortage ang Pilipinas, hindi daw problema ang Davao. Lupit! Wow, nga, ang galing, wow. Diba? Mga DDS, wow, marami kayong gas dyan sa Davao, wow. Kung marami kayong gas, edi silaban nyo yung Davao, wow. Bakit hindi nyo subukan sindihan? Wow. Maniwala kami, Davao City na maraming gas dyan. Sige nga, silaban nyo nga. Sindihan nyo nga yung Davao kung liliyab kayo. Kala ko ba maraming gas? Diyos ko po, mga kababayan, Diyos mio Marimar. Ano kayang statement ni Sara Duterte dito? Diba? Kasi Davao City, ano kayang masasabi ni Basti? Sa bagay, walang masabi si Basti dito. Bakit? Paano magkaroon ng masabi si Basti? Wala naman siya sa Pilipinas, ando naman siya sa Italy, nagligaliw. Diba? Ayan na, Basti. 7.1 million na siya nahuli kahapon. Tapos ngayon, ito na naman, pakalat ng mga supporter mong DDS. Davao City daw, kompleto na kay sa gas. Kaya ako po'y nanawagan sa gobyerno. Na ang Davao City, kung sakali na mag-gas shortage sila, wag nang suplayan. Wag na po nating suplayan ang Davao City kasi pinakalat po ngayon ng mga taga Davao, lalong-lalo na sa mga DDS, na
kumpleto na daw sila sa langis. Nagdunit daw ng langis ang Brunei. Kaya mga kababayan, ako po'y nananawagan sa gobyerno, wag na po nating padalhan. Mga kababayan, wag na po nating padalhan ng langis ang Davao City. Kasi, ang sabi ng mga taga Davao, marami daw silang langis galing Brunei. Panindigan nyo yan mga DDS, panindigan nyo yan. Dati, ang sabi ninyo, ang bigas na tag 20 pesos pagkaing baboy. Pero noong inilunsad sa Davao ang 20 pesos per kilo ng bigas, putang ina, nag-uunahan silang lahat. Diba? Diyos ko, maulaw taon ta sa royal family na sa Pinas nakatira. Diba? Jaslim. Maulaw, mahiya naman kayo. Sa mga royal family dyan sa Bulkia. May mga anak si Bulkia, si Jeffrey Bulkia dito sa Pilipinas, hindi nyo ba alam? May asawa si Jeffrey Bulkia dito, may 2 anak pa. Di sana nagsalita na yung 2 anak. Na may dinunit na ganyan, wala ngang sinabi yung 2 anak. Sino mga nakakilala sa isang actress na asawa ni Bulkia? Meron, sa mga hindi po nakakaalam, meron po tayong artista. Isang actress, batikang actress sa Pilipinas na napangasawa ng kapatid ni Hazanal Bulkia na si Jeffrey Garcia. Bulkia, Garcia tuloy. Jeffrey Bulkia. No? Meron po siyang 2 anak. Isang actress po yan. Mahiya naman po tayo. Si Ayen. Si Ayen po yun. Isang actress na nakapangasawa ng kapatid ni Hazanal Bulkia na si Jeffrey Bulkia. Si Ayen Laurel. Mga kababayan. Kaya, mahiya naman po tayo, Mahiya po tayo magpakalat ng fake news. Di sana unang ipinaalam yan, di ba? Diyos ko naman. Alonly TV, hello po. Asawa yung, ngayon ni Laurel, di ba? Nandyan yung mga anak niya, di sana sila mismo nagsabi. Hindi po si Rupa Gutierrez, ang asawa po ni Rupa Gutierrez ay malayong kamag-anak po ng tatay ko, mga kababayan. Ang asawa po ni Rupa Gutierrez ay isang Turkish po, mga kababayan. Medyo malayo-layo kung kamag-anak ng tatay ko. So, yun po yun mga kababayan. Klarong-klaro, fake news. Di ba? Ayan na, mga kababayan, fake news na naman kayo. Putang ina to mga DDS, hindi kayo na hindi kayo natigil-tigil, no? Mahiya naman kayo mga DDS, mapahamak tignan ninyo ang Davao City. Tapos ngayon, pagka hindi na-supplyan ng gasolina yan, ano na naman sasabihin ni Basti? Bangag kasi yung presidente natin, bangag. Ano na naman sasabihin ni Pulong at ni Sara niya? Presidente natin, weak talaga, bangag. Diba? Kagagawan yan ng mga taga Davao na DDS. Mga tanga-tanga. Meron nga akong nakita na isang vlogger na kalye survey. Ang sabi, bakit si Sara ang iboto mo? Ang sabi, kasi nga sa ngayon maraming adik, iboto natin ulit ang mga Duterte para mawala ang adik. Putang ina talaga. Adik lang pala ang basihan adik lang pala ang basihan para maging presidente si Sara. Putang ina, paano yung ekonomiya? Adik lang pala ang basihan nila kaya ibuto nila si Sara. Kumusta ang ekonomiya natin? Kumusta ang ating ekonomiya kung magbibase kayo sa pagboto kay Sara dahil sa adik? Putang inang yan. Kita nyo yung tatay niya nakulong dahil dyan. Tapos isunod nyo pa yung anak na punyeta. Susunod. Mga kababayan, eto na naman tayo. Diyos ko po. Sunod, eto na. Mga kababayan, mga DDS.